Okay po. So when we say resins, ang example ay yung epoxy na ginagamit natin sa bahay. Ano type yun ng resin. So anyway, gumagamit ng mga resin para ang purpose nun is to glue the sand grains together para pagdikit-dikitin po yung mga sand grains. So para ka naglalagay ng glue sa sand grains kasi pagka ang sand grains are clumped together, mas madali siyang i-manage kaysa yung hiwa-hiwalay. Okay. So, ang problem lang with resin, since mag-i-inject ka ng glue doon sa well, magdidikit-dikit yung sand, kailangan mo siyang paghiwalayin din sa surface. So, mag-a-acid wash ka, ang tinatawag na acid wash, wherein yung sand grains na may resin ay mag-a-undergo ng acid washing para matanggal yung resin at maihiwala yung sand. So, yun naman ay for management ng downhole condition para mas madaling i-transport or i-manage, i-handle yung sand compared doon sa hiwa-hiwalay na sand particles. Ang next po natin class ay yung tinatawag na wire wrap. Okay? So, tinatawag natin wire wrap screen. So, pag sinabing wire wrap screen, merong tayong ginagamit na screen na may specific openings, parang yung mga strainer natin sa bahay na ginagamit sa kusina. Okay? So, yun ay inirarap siya, nilalagay sa loob ng pipeline. Okay? Yung base pipe. So, parang nagsaserve siya as filter. Okay? Fini-filter out. Parang imagine nyo as yung strainer natin sa lababo. Ganun yung purpose niya. Kasi yung screen naman natin ay wired din, katulad ng mga strainer sa lababo. 'Di ba pag yung strainer natin sa lababo, pag may natatrap doon yung mga tira-tirang pagkain para hindi dumiretso doon sa pipe. So parang ganun siya. Tinatrap niya, fini-filter out niya yung sand para hindi lahat or mabawasan yung sand na magta-travel from the wellhead to the anong tawag dito, to the equipment. Okay? Next, gravel packing. So, pag sinabing gravel packing, maglalagay naman tayo ng graba, yung mga bato. So, kung mapapansin nyo sa mga filter sa mga drinking water, sa mga faucet, di ba minsan may mga naka-install na filter doon. Mapapansin nyo mayroon dong mga maliliit na bato or pebbles. So, ginagamit po ang gravel, ganun din yung pebbles, in order to filter out yung mga sediments. Sa case ng sand production, ang gravel, ang pinifilter out niya ay di yung sand. Okay? Naintindihan po. Ang advantage ni gravel packing is that siya ay reliable, mataas ang kanyang efficiency, pero mababa ang kanyang cost, mas mura siya. Okay po. Ito po yung dinidiscuss ni ma'am ha. Okay, Ito. Overview po yan. Okay? Class, nakakasunod po? Okay po. Next po ay frac and pack. Ano naman yun? Frac and pack. Pag sinabing frac and pack, it combines hydraulic fracturing and gravel packing. Okay, hydraulic fracturing and gravel packing. So, through hydraulic fracturing, magkikreate siya ng malaking or mas malaking drainage area. 'Di ba pagka tayo ay ang purpose naman ng hydraulic fracturing is to induce yung production, o kaya naman sa case ng mga producing well na is to increase production rate. Okay? So pagka may hydraulic fracturing, na-discuss na natin ito last week, mas mataas din ang risk for sand production. Siyempre kasi nag-fracture ka ng formation, 'di ba? Okay, so mas mataas na production rate, kaya lang mas mataas din ang risk ng sanding. So para mabawasan yung sand na magpa-flow sa surface production facilities or sa mga equipment, nag-i-install ng gravel packing. Naintindihan, class? Next po ay expandable screen. So, expandable screen naman para siyang wire mesh din. Pero ang ano naman ito is nag-e-expand siya doon sa loob ng pipeline.
Excuse ah. Nag-e-expand po siya sa loob ng pipeline. So, yun po yung expandable screen. So, ito ay mga ano lang, overview lang po ng mga sand control methods na i-discuss natin later on. Okay, so again, ang principle behind this, yung mga nabanggit ko ay sand exclusion. Ibig sabihin, dapat walang sand na makakapasok sa production equipment. No sand enters the production equipment. So, pwede pong combination ng mga nabanggit ang gamitin na technique. Okay, so paano po pipili ng sand control method? So, depende sa sand prediction analysis, gaano ka dami yung volume ng sand based on sand prediction tools. Ano yung particle size? Ano yung properties? Ano, in case magkaroon ng sanding, ano yung extent? Okay? So, yun po yung basis sa pagpili kung alin dyan ang pipiliin na sand control techniques. So, another approach na ginagamit to control aside from dun sa na-mention ko ay yung production limit. Ibig sabihin, nagsiset ng limit ang mga operator ng production rate katulad nung dinidiscuss natin last week and last week. So, nagsiset sila ng limit, meaning may certain amount ng production rate na hindi nila pwedeng lampasan yun pag tumaas doon. Ibig sabihin magkakaroon ng sudden influx of sand. So pagka kasi mas maunti yung production rate, mas maunti din yung sand na napoproduce. Kaya lang, hindi naman siya applicable sa lahat. Hindi naman parating applicable na mag-set lang yung or iset lang yung production rate at lower limit kasi nga syempre pera yun, may gustong syempre yung operator mas gusto nilang mas mataas ang kanilang mas malaki ang kikitain pag mas malaki ang production rate mas malaki ang kita, di ba? So kaya ang goal is to produce a high production rate that stays sand free or at least minimal lang yung sand. Ang problem with this, another problem with this mindset is that masyadong expensive din na nangyayari. Kasi since makakaunti na po-produce na more mababa ang production rate, mas mababa din yung kinikita nila. Nare-reduce din yung production nila. So, hindi din ibig sabihin na mababa ang production rate, wala nang mapoproduce na sand. Meron pa rin, so gumagastos pa rin sila sa sand management. Kaya, ang approach ngayon is yung tinatawag na modern sand management. Okay? Okay. Modern sand management. Ano po yung modern sand management na tinatawag? Pag sinabing modern sand management, instead of use sa traditional kasi, zero sand. Okay? Sa modern sand management, controlled sand is acceptable. Kung if it will mean increase in production rate. Okay? Controlled sand is acceptable if it means increase in production rate. So, usually, ginagamit ito dun sa mga heavy oil wells. Kasi nga, pag heavy oil wells, mataas ang viscosity nun. So, mas mataas ang viscous drag force. Okay? So, sa heavy oil wells, yung in-expect nating sanding is mas madami, pero mas madali siyang i-manage. Kasi, expected mo yung volume ng sand dahil nang hindi ganun kataas ang pressure pag heavy oil well compared pag light oil wells. Okay? Naintindihan po, class? Yun po ay sa sand control. Okay, so let's proceed with the guidelines for controlling sand production. Okay, so i-discuss natin yung control framework ng sand production. Okay. Nakikinig po kaya ang lahat? Baka po mamaya ay hindi po nakafocus sa discussion ng iba.
Okay po. So, these are the components of the control framework na tinatawag. So, una ay production limit. Okay? So, production limit. Wait lang. Ano ba Okay. Pasensya na, paputol-putol. So, sa production limit. So, dito sa production limit, ulitin ko yung zero sand production approach. So, sa zero sand production approach, gumagamit tayo ng itong method na to, gumagamit tayo ng strict production limit. So, mayroon dyan nakalagay na PDG. Ang ibig sabihin ng PDG ay permanent downhole gauges. So, ang permanent downhole gauges ay, ito ay set of sensors. Isulat nyo dyan, na ini-install sa well. Ang purpose ng sensor na ito is to continuously measure the pressure and temperature. Ang tawag ay permanent downhole gauges. Gauge is to measure. Ang mini-measure, pressure and temperature. Paano nakakatulong ang PDG sa production limit? Number one, it can help determine kung kailan mag-isisimula ang sanding kasi nagkakaroon ng sanding usually pag tumataas yung pressure. Number two, kaya din itong ma-determine or i-present kung ano yung drawdown limit. Ibig sabihin, ano yung production rate at which magpo-produce ng zero sanding. Okay, pangatlo, it can show pressure fluctuation patterns. So, kaya niyang ipakita kung ano ba yung, say for example, pag may sudden sand influx, so tataas yung pressure. Kung halimbawa ay siya ay catastrophic sand production, so syempre, continuous yung pagtaas ng pressure niya. Okay? Kung continuous sand production naman siya, di continuous sand production siya, pero hindi siya nagpa-fluctuate masyado. Okay? So, next po natin ay downhole equipment. Okay. Downhole equipment, ibig sabihin ito yung mga equipment na nilalagay inside the wellbore. Okay, downhole equipment. So, ang purpose nito is to prevent the sand from entering the surface facility. Okay, so sa wellbore ito nilalagay ha. Number one ay sand screen. Okay, so ating paghiwalayan ng sunscreen at slotted liner. Okay? So, ang sunscreen po, ito ay gawa sa metal and they serve as filter na nilalagay inside the well. Okay? So, itong sunscreen ay mesh screen siya para siyang yung mga strainer natin sa bahay, sa lababo. Wire wrap screen or multi-layer screen. Again, ang purpose nito is to filter out the sand. So, hindi po nito matatrap ang oil or ang gas. Magpapass through lang dyan ang oil and gas. Ang matatrap po ay sand. Next po ay slotted liner. Sa slotted liner naman class, ito naman po ay nilalagay dun sa mga pipeline na yung maliliit lang yung diameter. Slotted liner. Ayan, ito po may picture po tayo sa inyong lecture note. So, ito po yung sunscreen. Ito ay nilalagay sa pipeline. Ayan, sa loob ng pipeline. Ito yung iba't ibang sunscreen. Hindi ko na lang siya in-elaborate yung different types kasi dadami ang inyong aaralin. Ang mahalaga po naman ay maintindihan nyo itong mga ito. Ayan.
Okay, yung sunscreen at slatted liner, pareho siyang ginagamit to filter out sunscreen, sun production. Ang problem with this is, prone siya sa wear and tear kasi syempre metal siya, tapos ay may friction due to sun flow, so madali siyang matangos. So madali siyang matangos. Kaya ang ginagamit pagka matataas na sun production well ay ceramic sunscreen. Though mas mahal itong ceramic sunscreen, significantly mas mahal siya compared dun sa mga metal na sunscreen. Okay? Next po ay ang chemical consolidation. Gravel packing. Sorry, nakalimutan ko na ang gravel packing. Gravel packing, again, gumagamit ng gravel or yung mga bato combined with screen. Okay? So, dahil combined ang gravel packing at ang screen, mas maganda ang kanyang filtration, erosion resistant din siya. Yes. Wait lang, class ha. At nagpapapirma na. Okay po, pasensya na po sa Okay po. So, balik tayo. Advantage ng gravel packing bukod dun sa installation ng mga gravel pagka meron siyang inclusion or combination ng screen, mas maganda kanyang filtration efficiency, erosion resistant siya kasi pag gravel lang, prone siya sa erosion kasi wala siyang support. Tsaka mura lang siya. So, ang pinaka-common talagang ginagamit out of all the different types or approach ay yung gravel packing. Okay? Ang next po natin ay chemical consolidation. Ang chemical consolidation, na-discuss na natin kanina. Ang limitation nito, ang application nito ay pag hindi applicable or hindi pwede ang screen, hindi effective. Halimbawa, pag weak yung formation, so ang ginagamit po ay chemical consolidation. Sa chemical consolidation, again, nag-i-inject ng resin. Okay? Ang next po ay expandable multi-screen. So, expandable and multi-path screen. So, with expandable and multi-path screen, it provides greater flexibility as compared to conventional screen. Ito yung example. Ito yung unexpanded and ito yung expanded. So, mas flexible siya kasi nag-expand siya. So, depende siya dun sa diameter, dependent sa internal diameter ng pipe. Okay, so mas effective siya compared dun sa conventional screen lang kung saan sinasize talaga yung screen, depende sa size ng pipe na paglalagyan. Ayan. Ay, with expandable screen, siya na yung nag-a-adjust. Okay, mas better din yung sealing capacity niya compared kay conventional screen. Next, frac and pack. So, si frac and pack, na-discuss ko na din ito kanina with frac and pack. During hydraulic fracturing, gumagamit ng combination ng gravel and screen to reduce
to reduce the sanding. So, gumagamit naman ng hydraulic fracturing para ma-increase ang production rate. So, by using hydraulic fracturing, may increase ang production rate while mitigating yung sanding through gravel packing and screens. Ayan. Next, surface facilities naman. So, kahit may downhole tools, hindi pa rin maiiwasan na meron pong pumasok or mag-enter na sand particles sa loob ng equipment at pipeline. So, una siyang dadaan dun sa choke. Ang choke ay nasa wellhead natin. Okay. So, may magta-travel pa rin na sand sa surface kahit may downhole tools. Okay, ano-ano ba yung mga components ng surface facility? Number 1 ay yung tinatawag nating instrumentation. So, sa instrumentation, these are made up of sensors. So, may mga sensors sa separator. Ang purpose ng sensor is to detect sand accumulation. Okay? So, the purpose is to detect sand accumulation. Wait lang, class.
Okay po, pasensya na. Okay, so tuloy tayo dito sa surface facilities. So ano ang purpose ng surface facility? So kailangan natin ng surface facilities for production, for sand management kasi hindi enough yung downhole tools for sand control. Meron at meron pa rin makakapasok na sand sa mga equipment, sa pipelines, yung mga anong tawag dito, components ng surface equipment ay nandito sa inyong lecture notes. So, yun yung babasahin kasi po ito ay sinamarize ko na. Pero lahat ng babanggitin ko, nandito po yun. Ha? Yun yung pong basahin yan ay sinansya ko pongisummarize para mas madali po siyang, mas compressed siya, mas concise siya. Pero yung elaboration po ay di-discuss po ni ma'am. So, kaya kailangan pong makinig ka. Baka sabihin na hindi naman yun kasama sa tinuro ni ma'am kasi hindi ka nakikinig kaya hindi kasama. Okay. So, number 1 ay yung instrumentation. Again, sa mga separator, sa vessel, sa production facility, may mga naka-install doon na sensor. Ang purpose ng sensor ay para i-monitor yung sand level kasi mayroong certain sand level na kayang i-hold ng bawat separator. Halimbawa, kung separation ng sand at ng liquid, like separation ng sand and oil, so may certain amount of sand na kayang i-hold yung separator na yon. Ngayon, minomonitor yon with the help of sensors. Okay? So, para siyang nagiging sand monitor doon sa loob ng separator. Ngayon, pagka halimbawa tumaas na siya doon sa at certain level, so mag-a-alarm yun to notify the operators na nag-exceed na doon sa limit yung amount of sand. So, probably, it can signal na may increased sand production. Okay. So, next ay choke. So, di ba nabanggit ko ito sa inyo na yung choke valve, ito yung nasa wellhead natin, kasamahan ng wellhead. Siya yung nagko-control ng flow ng liquid at ng sand, fluid ng sand sa mula sa wellbore papuntang surface facility. So, since siya ay prone sa corrosion and erosion kasi siya nga yung nagko-control ng flow, ang choice is gumamit ng erosion-resistant na choke valve, especially dun sa mga well na mataas ang probability to produce sand. So, by using erosion-resistant choke valves, maiiwasan or mababawasan yung risk or chances of erosion doon sa choke valve. So, mas less frequent ang maintenance at shutdown ng well kasi pagka kailangan i-replace or palitan yung choke valve, kailangan din i-shutdown yung well. Okay po. Next, may tinatawag po tayong sacrificial tees. Ang sacrificial tees po, sacrificial tee. Ang sacrificial tee is a small piece of pipe na dinadagdag sa flow line. So, ang purpose nito is that, kaya siya tinawag na sacrificial kasi ang purpose niya is doon padaanin yung sand para doon unang tatama. Yung momentum ng flow ng sand from wellbore, mula sa baba, pataas, doon tatama ang sand, siya yung makaka-experience ng first impact ng sand erosion from the wellhead to the surface facility. Kaya siya tinawag na sacrificial tee. Etong sacrificial tee na to, ang goal niya is para mabawasan yung impact, yung momentum ng sand at mabawasan yung impact niya doon sa pipeline, sa valves, or any surface equipment. So, itong sacrificial tee, usually, ang ginagamit dito ay yung mga mumurahing material at kahit masira siya, okay lang. Dahil mura lang naman siya. So, parang uunahin mo nang sirain yung mga cheaper parts kesa dun sa mga mahal na parts. Okay, so isa yung way nag-i-install sila ng sacrificial tee. Pwede din po, ang next po ay yung tinatawag na sand jet or suction device. Ang sand jet or suction device, ito ay nilalagay sa loob ng separator at ang purpose nito is to remove yung sand accumulation
using jetting. Pag sinabing jetting, mag-i-spray sila ng high pressured water doon sa loob ng separator. Okay? Para matanggal yung sand doon sa separator. O kaya naman, pwede din naman na i-suction out nila or higupin yung sand accumulation mula sa separator palabas. In short, nililinis nila yung separator either through jetting or through suctioning. So, para lang naglilinis ng sasakyan. So, ganun po nag-work yung sand jetting or suction device. Naintindihan po class yung mga surface facilities. Class, ito po ay sa ano lang ha, dun lang sa paglilinis. Pagmamanage ng sand production. Andito po yung lahat. Yun pong sacrificial tea ang hindi ata napalagay dito. Ayan, buti naman. Ayan, sacrificial tea. Andito po yun. Pati yung ceramic choke valve, andyan din po yun. Naintindihan po class yung surface facility? Okay po. So, tinatry ni ma'am na i-explain ng yung as simple as possible para mas madaling maintindihan. Next po ay surface facilities in terms of solid separation design. Okay, solid separation design. So, dito naman sa part na ito, atin namang i-discuss kung papaano mare-remove yung sand doon sa mga surface facility. Halimbawa, kung magde-design ka ng production facility, saan mo ilalagay ang separator? Pagka kayo ay nag-plant design, inyo pong ang pag-aaralan yan, yung strategic location ng separator. Okay? So, bakit ba kailangang tanggalin muna natin yung solid sa halimbawa, bakit natin kailangan tanggalin ang solid sa choke valve dun sa pinakaunang surface equipment na may encounter ng sand. So, kailangan natin tanggalin yung sand doon sa choke valve or upstream ng choke valve kasi erosion sensitive yung part na yun dahil nga malakas yung flow ng fluid at ng sand from wellbore pataas. So, yung momentum doon tumatama. Yung impact doon pinakamalakas sa choke valve at doon sa mga kalapit niya. Okay? So, by removing yung solids from choke valve, napoprotektahan natin yung ibang surface equipments like yung flow lines, may mga naka-install na valves, separators. Okay? Wait lang class ha. Po, ano po yan? Ano po yan?
Okay po. So, ang pinaka-importante pating approach to minimize sand production at surface facility level is to uh, address yung sanding sa downhole facility pa din. Doon pa din sa downhole tools. Do kumbaga secondary na lang yung surface facilities. Okay, so mas importante pa din na ma-remove or ma-reduce yung sand downstream. Okay, so balik tayo doon sa dinidiscuss ko kanina. Nasaan na nga ba ako? Ang hirap kasi pag nag-multitask. Okay, so dito tayo. Sa upstream removal. Okay. So, meron tayong tinatawag na cyclonic technology. Pag sinabing cyclonic technology, gumagamit ng hydrocyclone. Hydrocyclone uses centrifugal force. Okay? So, parang by using hydrocyclone, which uses centrifugal force, nai-increase natin yung gas void fraction.
Hello po, pasensya na po ha. Pwede bang tomorrow na lang natin i-continue? May need lang po tapusin si ma'am. Pasensya na ha. Sorry po, nag-try akong mag-klase kaya lang patigil-tigil din naman. May kailangan lang pong tapusin si ma'am. Pasensya na po. Sige po, so tomorrow na lang kaysa kayo ay mag-intay dyan or magpatigil-tigil tayo ng discussion. Hindi ko din naman ma upuan ng 100%. Hindi din ako makapag-focus sa klase natin. Ayusin lang po muna ito ni ma'am and then tomorrow po hindi pala tomorrow, sa Thursday. By the way, class, since week 14 po ngayon, patapos na naman yung discussion natin sa Sun Management. Mabilis lang ito actually kasi kung mapapansin nyo po. O, ba't naka-exclamation po ito? Yung registration daw ng Grace. Okay lang. Tanggalin mo yung exclamation po. Ayan. Sorry po. Exclamation, tanggalin mo. Para kayong galit. So, kakaunti na naman ang discussion natin dito sa Sun Production. Ang sunod po natin ay produced water handling. Although itong produced water handling, mahaba siya pero tama. Pero siya naman ay nakasummarize. So, after ng produced water, I think meron tayong isa pa. Hopefully, hindi ko alam paano ko ito matatapos this week, pero yun po ang target ko kasi week 14 na. Ang plano ko po ay tayo ay mag-makeup class kung hindi ko po matapos this week hanggang chapter 7 kasi ang plan po is to finish the class in advance, yung discussion in advance para kayo ay makagawa ng inyong final project. Diba, nung diniscuss ko sa inyo syllabus, na-mention ko yung technical project ninyo. So, yun po ay by group. Isesend ko din po ang format nung inyong technical project. So, you can work on that. Yun naman pong mga ilalagay nyo doon ay available lahat sa internet. Iko-compile nyo lang po yun. So, no need for presentation po. Bale, mag-grade na lang po ako ay kung saan, ano po yung inyong pinasa sa aking papel. Kasi nung kinukwenta ko yung natin, yung natitirang meeting, parang mag-aalangan, hindi aabot kasi 4 kayong section. Kahit 5 oras siya, madami kayong group per section. So, baka hindi magkasya yung 3 hours natin sa inyong buong section. 3 hours lang dapat kasi 3 hours lang yung face-to-face. Hindi ko naman kayo pwedeng i-meet ng face-to-face during online class. So, unfair din pagka yung iba ay online and yung ibang presentation ay face-to-face. So, unfair siya. Kaya, para mas convenient sa lahat at fair sa lahat, wala na lang pong presentation and mag-grade na lang po ako ay doon sa inyong paper. Okay po. Baka lang makalimutan ko sa inyong i-discuss yung inyong technical project. Clear po tayo doon na. Isasend ko po ang template. Ang lahat po ng ilalagay nyo doon ay makikita nyo naman po lahat sa internet. 5 members per group. Kayo na po ang pumili ng inyong ka-member. Ilalagay nyo po at isasubmit nyo po yun sa ating Google Classroom. And ang deadline po nun ay week 17. Okay po tayo doon. Kasi pag week 18 ko yung dinadline class, di ko na yun mache-checkan. Hanggang week 18 lang kami dito sa Pasko na noon. Hindi naman ako makakapag-check ng Pasko at bagong taon. Hindi ba alangan namang ma-incomplete kayo. So, hanggang week 17 po yun. I think you can work on that. Kaya ang plano ko ay tapusin ng maaga ang klase natin. Hopefully po, kung hindi po worst case scenario ay natin, make up class po natin probably next week. Isisiksik po natin siya next week. Okay lang po. Kasi hindi ko din kayo na-meet dahil ng inyong field trip. Though, ayoko din naman pong mag-makeup class kasi pag nag-makeup class tayo, most probably yun ay Saturday, Sunday. Dahil hanggang 5 lang naman ako dito sa school. 7 to 5. Hindi ako pwedeng mag 5 to 8 tulad ng ibang instructor. So, pagka makeup class natin, weekend yun, ayokong pumasok ng weekend. So, kung kayo ay nahahassle, mas hassle sa akin kasi yung weekend wala talaga akong pasok noon. Kaya lang no choice tayo. Pero yun ay lang,
Second option lang yan. First option natin is tapusin natin yung discussion. Ano po? So, pasensya na po at hindi po natin ituloy ngayon. Ang discussion natin, babawi na lang po si ma'am sa Wednesday. Online din naman tayo sa Wednesday, di ba? Dahil for, ngayon, even week, tama ba? Class. Tama. Okay po, sige po. Sige po, at ako po ay para po matapos ko itong gawain ko. Kung may question po kayo, mag-chat na lang po sa GC. Jello Pasuyo, baka ma-identify mo kung sinong absent ha. Paki-chat na lang po sa akin. Thank you.